kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sa tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sa tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa misa pasasalamat na ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, at ang mga nag-aalaga sa kanila, mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami daw ay magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot, ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba ang iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupain ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoong aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapate at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng mga iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop.
Bumaba ang mga buwetre upang kanin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipan ng Panginoon kay Abram. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksiyan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong kubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang napakagandang pangako
ng Diyos kay Abraham. And I quote, "Abraham, huwag kang matakot ni mga maman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan." Napakagandang pangako po ito sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi nito kay Abraham. Hindi niya ito pinasabi kanino man. Sabi pa niya nung una, "Ako ang iyong kalasag. I am your shield." Hindi niya sinabi kay Abraham, "I am giving you a shield." Hindi eh. Siya mismo ang magiging kalasag, shield o panangga ni Abraham. Ay, higit pa po yan sa shield ni Captain America. At higit pa yan sa Iron Dome ng Israel na alam naman po nating panangga nila sa mga missiles na nilo-launch ng Iran against sa kanila. Na kung minsan ay sumasablay rin naman ang shield, ang kalasag ng Diyos. Hindi po pwedeng sumablay. Sapagkat sinabi nga po sa ating salmong tungkulan, sakop ng Iron Dome na ito ang lahat. Sapagkat ang Diyos ang simula at wakas, ang Alpha at ang Omega ng lahat. Kaugnay nito, yung pangalawang pangako, provision. Yung una, protection. Ito naman, ikaw ay aking gagantimpalaan. Provision. Sa ibang version po, sinasabi na ang ipinangakong provision o gantimpala ng Diyos kay Abraham ay siya mismo. Na hindi naman po malayo sa katotohanan dahil yung unang pangako ay ako ang iyong magiging kalasag. So po pwede talagang ang pangako ng provision ay ako naman ang iyong magiging gantimpala. Ako mismo ang siyang magpo-provide sa iyo. O di ba? Again, napakagandang pangako sapagkat ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay hindi basta blessing, kundi siya na pinagmumulan mismo ng mga blessing. Ngayon, kung bakit ito yung basic na pinangako ng Diyos kay Abraham, ang pangako ng protection and provision, ay meron po akong dalawang nakikitang kadahilanan. Palagay ko, ito yung dahil sa alam ng Diyos na takot ni Abraham. Kasi hindi naman sasabihin ng Diyos kay Abraham, "Wag kang matakot," kung hindi ito natatakot. So meron si Abraham na kinatatakot. Sa palagay ko po pwedeng una as regards protection. Bago po kasi ang tagpong ito, may mga tinalo si Abraham na mga kaaway. Tinalo niya by surprise, katulad ng ginawa ng Amerika sa Iran. Also, kahit naman hindi sinurpresa ng Amerika ang Iran, po pwedeng nabomba pa rin nila ang mga nuclear plants ng Iran. Anyway, si Abraham talagang sinurpresa niya ang kanyang mga kalaban at ng kanyang mga hukbo, ang kanilang mga kaaway. Kaya natalo nila eh. So nandun yung takot niya na magsama-sama ang mga tinalo niyang lahi at kaaway at lulusubin siya. Kaugnay nito, as regards provision naman, alam nating mayaman si Abraham. Kaya lang, pinapupunta siya ng Diyos sa ibang bayan kung saan siya ay maninirahan muna bilang dayuhan. Kinakailangan niya siyempre ng yaman. Bukod pa sa yung mga spoils of war, alam niyo yung mga nakukuhang yaman, dala ng pakikipagdigmaan, hindi kinuha kasi ni Abraham eh. Hindi niya kinuha. Hindi natin alam ang dahilan, pero pwede nating isipin na nung una ito'y kanyang pinanghihinayangan. Bakit ko nga ba hindi nakuha yung mga yaman o yung mga gamit ng mga natalo kong kalaban? Kakailanganin ko nga pala yan dahil ako'y mangingimang bayan at maninirahan bilang dayuhan sa ibang bayan. Something like that. So yan yung fear ni Abraham as regards provision. Kaya, sa palagay ko, ito yung pangunahing ipinangako ng Diyos sa kanya na para bang sinabi ng Diyos, "Abraham, huwag kang matakot. Nalusubin ka ng iyong mga tinalong kaaway. Kasi ako ang magiging kalasag mo. I will be your shield. At huwag ka rin matakot na mawalan ka. Makakain araw-araw. Huwag kang mag-alala. I will supply. I will provide. I will be your blessing." Di ba't napakagandang mga pangako ito? Hindi lamang po kay Abraham, kundi pati na rin sa atin. Sapagkat tulad ni Abraham, we also need God's protection and provision. We need His protection kasi we are in a battleground. Sabi nga, we are not in a playground. Ang buhay nating sa mundong ito ay buhay ng labanan. Labanan ng kabutihan at kasamaan. At sa labanan yan, maraming ginagamit si Satanas ng mga tao, ng mga sitwasyon, ng mga bagay sa ating buhay para saktan tayo,
para pahirapan tayo, para talunin tayo. And so, we need God's protection as well as His provision. Kasi nga, di ba, siya mismo ang nagsabi na kapag tayo mananalangin, humingi tayo sa Kanya ng ating makakain araw-araw. Which, for me, does not only pertain to our material nourishment, our physical nourishment. Kasi katulad ng pinag-usapan po natin sa sermon ko last Sunday, higit pa sa ating katawan, ang napapagod ay ang ating puso at kalooban. At yaan ang gustong palakasin ng Panginoon natin sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng kanyang sarili mismo. Sabi nga natin nung nakaraang linggo, ang kanyang katawan at dugo para maging spiritual and physical nourishment natin. Siya mismo na pinagmumulan ng lahat ng blessing. Psalm 18:30, He is a shield for those who trust in Him. Philippians 4 verse 9, God will supply all our needs. Ilan lamang po itong mga pangakong ito ng protection and provision ng Panginoon na sinasabi niya sa atin sa banal na kasulatan para sa mga taong mananampalataya sa Kanya, tulad ni Abraham. Napaka-simple pero napaka-makahulugan nung sinabi dito sa aklat ng Genesis patungkol kay Abraham. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Napakasimple pero makahulugan. Kasi wala namang indikasyon agad na ang lahat ng mga pangako sa kanya ng Diyos ay matutupad. Pero naniwala siya agad. Hindi nga ba't pwede ring maging simple lang ang takbo ng buhay pananampalataya natin kung maniniwala lang din agad tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin. At hindi niyo po ba nare-realize na ang dami na rin mga pangako ang Diyos na nabasa natin, pinagnilayan natin, iniyakan na natin kasi na-touch ang puso natin. Ako nga, sinesermon ko pa madalas yung mga pangakong yan. Only to realize na nagandahan lang pala tayo, na-touch lang pala tayo, na-move lang pala tayo kahit papaano, pero hindi talaga natin pananiniwalaan ito sapagkat pagdating ng mga problema, natatakot na tayo na baka tayo talunin. At natatakot na tayo na baka tayo kapusin. Pinagdududahan na natin ang mga pangako ng protection and provision ng Panginoon sa buhay natin. Tapos magtataka tayo kung bakit kung ano-anong naiisip natin. Nagiging komplikado ang lahat ng nasa isip at sa puso natin na nagpapalala ng mga takot natin. Simple lang naman talaga ang hinihingi ng Panginoon natin na siya ay pagtiwalaan natin. Of course, we also have to do our part. Kailangan pa rin tayong kumilos, kailangan pa rin tayong magtrabaho, kailangan pa rin tayong mag-ingat, kailangan pa rin tayong kinakailangan pa rin tayong dumiskarte, kinakailangan pa rin tayong lumaban. But we should give God the bigger part. Kasi siya lang naman talaga at hindi tayo at hindi ang kung sino ang nakakaalam at makakakaya ng lahat. Alam ng Diyos kung ano ang mga ikinatatakot natin. Alam ng Diyos kung ano ang hindi natin kakayanin. At handang-handa siya ng mag-provide ng protection and provision sa atin. Ang problema, hindi natin talaga alam kung sino ang paniniwalaan natin. Kung sarili ba natin, yung nararamdaman natin, yung mga naisip natin, yung kutob natin, yung mga narinig, nababasa natin, pati na yung mga tao sa paligid natin. Again, simple lang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Siya ang pinaka-pagtiwalaan natin. Ito sana, mga kapatid, ang ipagdasal natin sa pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kaniya'y alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa
sa tulong niya, sa proteksyon niya. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong pagtiwalaan ang iyong proteksyon at ang iyong tulong. Napakarami kong iniisip, napakarami ko kasing inaasahan, napakarami ko kasing sinasampalatayanan. Tama namang pwede kang kumilos sa anuman o sa sinuman, pero bago ang iba, dapat ikaw muna ang aking kinukonsulta. Dapat talaga magkaroon ako ng mas malalim na relasyon sa iyo para mas marinig ko ang tinig mo na hindi ko pa man hinihingi ang tulong ay binibigay mo na. Minsan litong-lito ako sa maraming mga bagay. Ang dahilan ay sapagkat hindi ko muna pinaglalaanan ng panahon na ikaw ay kausapin, na ikaw ay pakinggan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang because God will protect you. And He is protecting you. Because God will provide your needs. And He is providing your needs. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Minsan, ang laban ng Panginoon na ginagawa niya para ipagtanggol ka, hindi mo lang nakikita. Pero may nangyayaring labanan at mapagtatagumpayan ng Diyos para sa iyo yan. Basta't pagsikapan mong ipanalo sa kalooban mo ang laban. Manalig ka, maniwala ka. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Manalangin tayo, mga ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral, sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinla sa katauhan ng Espiritu Santo, unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin saglit ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos sa San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos Sa na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kalinsaman. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Karunungan mong angkin, siniyasat mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y dilingin. Alam ko
nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong angkin. Diyos, ako ay sigasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mo wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng alwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa amin sa pagdarasal at gayon din sa probisyon na binibigay ng Panginoon sa amin sa pamamagitan ninyo. Salamat po sa kabutihang loob ninyo. Kaya nakapag-provide din po ang Panginoon sa pamamagitan ng simbahang ito sa ibang mga chapel, sa ibang mga simbahan at sa mga institusyon at individual na nangangailangan. Salamat po sa inyo. Mas lalong salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day,
Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Thank you po sa inyo.